Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa makaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng parlamento ng autonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng BARM areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasul Y. Mitmog Jr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Ito po ay isang bagong programa, Bangsamoro 101, hatid ng aming opisina. Ito pong Bangsamoro 101 ay tatalakay ng mga usapin tungkol ng RA 11054 o yung tinatawag nating Bangsamoro Organic Law. Pag-uusapan din dito yung mga batas na pinapasa natin dyan sa Bangsamoro Transition Authority o pinagdedebatehan. Ito din yung mga resolution dyan sa Bangsamoro Transition Authority, pag-uusapan din natin. Samahan niyo po kami, isang oras po to. Minsan, monologue po to kasi ang pag-uusapan natin key concepts about Bangsamoro government. Pero most of the time, madami po tayong mga kasama galing sa BTA para pag-usapan itong mga bagay na to. At ganun din, mag-imbita din tayo ng mga eksperto sa mga topic na pag-uusapan natin para mas maintindihan natin to. Alam natin na madami na din mga ginawang ganitong klaseng programa, mga webinar. Anong naiba dito? Yung mga kasamahan po natin, si Ma'am Norain, si Haron at si Abdul Aziz, sila po ay mga locals po natin na kasama. So, ibig sabihin, nakakapagsalita sila sa lengguaheng Bangsamoro. Isa na dyan is yung Iranon, yung Maguindanao at Maranao. So, mas mapaintindi po natin sa ating mga kababayan. So, samahan niyo po tayo at sabay-sabay po tayong matuto tungkol po dito sa Bangsamoro. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Eid Mubarak. Kullu amin wa antum bikhair. Yes, magandang umaga sa ating lahat at binabati ko ang sa loob at sa labas ng area ng Bangsamoro areas. Ayan po, Eid al-Adha. Happy Eid al-Adha po. Yes, at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaniukatan nga mga taymanghod ko nga agama Islam sa mga Bangsamoro natin at mga kababayan natin na nasa province island island province, no, at Fugo Fondag, Lohana Tome, sa mga kababayan naman natin na Tedoray na nasa UP Maguindanao at Salkanusan Babu Bapa pa magikinig sa niya programa Eid al-Adha Salkanulangon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, happy Eid King and happy Eid Hak. Yes, partner. Pareho din, no? Happy Eid sa iyo, Hak and In. Yes, likewise sa mga partner, happy Eid al-Adha at alhamdulillah at umabot pa tayo sa mga araw na ito. At mga partner, no?
saan kayo nagsambayang ng Eid, no? Para Sa Okay. bahay lang. Yes. Alhamdulillah, sa bahay lang. Kasi And nga, no? kasama natin ng ating family. And of course, dahil nasa pandemyang COVID-19 pa din tayo, may mga restrictions pa din. At yun. At bago yan, ayan, live po tayong naririnig mga kaibigan sa DXMM 107.3 Magnet FM. At ito po ang inyong lingkod. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Ito po si Norain Ibad Lambitan. At ako naman po, si Abdulaziz Monte, ang inyong lingkod. at inyong lingkod ulit, Harold Sakila. At ito ang ating programang Bangsamoro 101. Alright. Ayan. So, mga kaibigan, alam po natin na ngayong araw ay Eid, isa po sa dalawang mahahalagang festivity ng mga Muslim na mga brothers and sisters natin sa Islam. Ayan, at alhamdulillah, ngayon ay buo ang mga pamilya, magkakasama. At tayo ay after sala ay merong mga konting salo-salo. Di ba, King? Ngayon ang araw ay pagdidiriwang ng ating Idul Adha. Ayan. At ngayong araw din mismo mga partner, no? Araw ng pagbibigayan, paghihingi ng kapatawaran kung meron man tayong nagawang kasalanan sa magulang, kaibigan, pati sa mga kapitbahay natin. At kinukongratulate ko nga pala yung mga Bangsamoro na nag-perform ng fasting kahapon, no? July 19. At July 19 is ulit, no? Day of Arafah. At Yes. ito'y napakahalagang isang araw lang na pag-aayon, no? Para sa ating mga Islam. Yes, at dahil ngayon ay mahalagang araw at mamaya maririnig natin isa pong napaka-special na recorded natin na message na ibinigay sa atin ng isa sa most respected natin na mga sheikh, ustads natin dito. At bago yan, bago tayo magpatuloy kasamang King and Hak, ay konting recap sa kahapon na naging talakayan natin na kasama natin si Ma'am Sarah Thea Lauban. Yes, mga kaibigan, no? At kahapon ay na pag-usapan o tinalakay natin, no, about sa BT rules sa kay Ma'am, walang iba kuno si Ma'am Thea Lauban. At Ayan. lalong-lalo na partner, yung binigyan tayo ng updates ni Ma'am Thea Lauban noon, yung naganap na session nung last week, at nasabi niya kung yung mga bills at resolution na naisabatas na nung mga mambabatas natin. Yes, alhamdulillah, at yun po ay napaka-importante pong malaman natin dahil ito po ay ginagawa, ito po ay lingkod bayan sa atin ng ating mga butihing parliament member, both po sa minority bloc at saka sa majority. Yes, partner. No? At sana ito ay maimbitahan natin dito sa ating programa sa Bangsamoro 101 dito po sa ating studio, no? Na sila po ay sila yung gumawa at malaman natin na kung ano po yung mga laman ng mga ginagawa nilang resolution pati bills. Yes, at yun nga, Hak and King, dahil Eid ngayon, batiin natin syempre ang ating mga pamilya dahil sila ang number one fan natin. Yes, Yeah. unahan mo na, King. Yeah, absolutely naman sa mga pamilya kan sa especially sa Lumbabayaba o Lanao del Sur. Happy Eid sa Kano lang no. Agus sa mga pamilya kan sa Cotabato City, lalo na dito sa Rosales Street, at Happy Eid sa Kano lang. Yes, at binabati ko nga rin pala yung mga kabarangay namin, no, sa Baguados, Cotabato City. So, kalumang ko, mga watakusan, mapya ka ba makikinig sa Kanulangon? Nabistuta, partner. Nabisto ka Okay, tuloy. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ako rin po binabati ko syempre ang aking pamilya, nakikinig sila at binabati din natin ang ating butihing MP na si Attorney Ras Mitmog Jr. at lahat po ng mga kasama natin sa opisina. Binabati natin sila ng Happy Eid. Ayan. So, yun po, natalakay po natin kahapon kasama po si Ma'am Sarah Thea, yung pong mga batas na natapos na at yung pong mga listahan ng mga resolutions na ang status ngayon ay referral. Nai-refer siya para hindi pa natin mapag-uusapan ng isa-isa. But inshallah, gaya ng nabanggit natin, King and Hak, ay makakasama natin yung mismong mga nakatutok dyan na mga batas. At nalaman din natin kung ano na yung status ng bawat proposed resolution na file na nila at kung yung mga batas na talagang naaprubahan na din sa wakas. Yes, partner, no? Kung hindi lang po medyo marami-rami yung mga batas at resolution
na may sumiti ngayong yung last month ng June. Yes. And because it's Eid al-Adha ngayong araw, ay meron pong pagbati, isang mahalagang mensahe na pagbati po mula po sa aming butihing parliament member na si Attorney Ras Mitmog Jr. Mga kaibigan, narito po ang kanyang mensahe. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wishing a happy Eid day and saying Eid Mubarak to our dearest and loved ones is not only satisfying but also reflects the significance of this day. May Allah subhanahu wa ta'ala make this Eid a means of joining our hearts. May He accept and guide us always to doing what is right, and may He make us to be among His favored servants. In this time of great calamity, Allah subhanahu wa ta'ala will not burden us but want to reward us. If even a pinprick is rewarded, imagine the rewards of the pain of any illness or discomfort. I know it's tough, but so let us not lose hope in Allah subhanahu wa ta'ala, as this too shall pass. May Allah subhanahu wa ta'ala grant the sick ones complete shifa and full strength. Yes, alhamdulillah, maraming salamat po kay Attorney MP Rasul Mitmog Jr. Ayan, yun po yung kanyang pagbati, mensaheng pagbati para po sa lahat ng Bangsamorong nanonood sa atin. Yes, at nagpapasalamat tayo mga partner, no? At kahit sa pamamagitan lang ng mga mensahe nila ay nabibigyan tayo ng aral at paalala sa Yes. bawat mga Bangsamorong nandirito sa BARM government. Yes, partner. And happy Eid, sir, and sa iyong pamilya. Ayan. And eto na, hindi na po natin patatagalin dahil 8 po ngayon, special edition po ito sa napaka-importante, napakahalagang araw ngayong Eid al-Adha. Ay narito po ang ating butihing mufti ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At tayo ay humingi sa kanya ng mahalagang mensahe sa kanya kung gaano po ba the significance of Eid al-Adha, ano po yung dapat nating gagawain. At syempre, nandito din po ang kanyang pagbati sa ating mga kababayan para po sa lahat ng mga nakikinig ng ating programa at nagse-celebrate ng Eid al-Adha. Mga kaibigan, narito po ang mahalagang mensahe galing po kay Mufti ng Bangsamoro Autonomous Region na si Abu Huraira A. Udasan. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yata nung mabitiya sa gunan, kagina sa gunan niya gay, my entire umat Islam atau Islamic world na they're celebrating the Eid al-Adha. Yamana na Eid al-Adha niya, basa na Arabi niya Eid al-Adha na festive of sacrifice. They are commemorating this Eid al-Adha as commemoration of what Prophet Abraham, nipingguan ni Prophet Abraham at kinasacrificing kanu suguan Allah Ta'ala. Sabab kanu kumplito benar at kinapalitianin kanu suguan Allah Ta'ala, kumplito benar at kinasumiting kanu ginawa ni kanu kahandan Allah Ta'ala. Si paganya panuntunan na ni tuntuan ka ni Ibrahim alaihissalam. Si Ibrahim na sa pamilya ni adwa katay kalumanin, kapagana kalumanin na si Sarah. Ikadwa kalumanin na si Hajar. Pagkatuwa rin sila na napon bata. Yung silang pagkaluman sa Hebron City, nambas sa Madinah to Khalil, nasa Palestine. Hebron City sa gunay nga. Alam mo may ilan sa mana. Dami na kumuno ko na research ko kano comparative religion ko. Mandiyari, pagkatuwa rin sila, dapon watan niya. Kinuman ni Ibrahim alaihissalam sa 80 ko siya sa kano history, guyabon rin ni Koro na nasa kwanan na nasa Bible. Nasa Book of Genesis, chapter 16 and verse 16, ito ba? Nakawalo po lang bunang umur Ibrahim ang tupang min bata so kadua kalumanin si Hajar. Yan yung bata na si Ismail. Mandiyan di kinambatan kan Ismail mo si nasu kalumanin apagana si Sarah na mahalo din comfortable magiginawanin. Umanin niya niwatan niya duwayanin na diyan na kanang yan magiginawanin. Anan nature umano siya yan. Uy.
Magyadi, nagkanamatang go inintatagon Ibrahim atau ini panunuatin kanu karumanin ka dahil kanu mga rasul ipanunuatin sa hak siya kanu karumanin. O kaya na dahil kanu plano ng Allah Ta'ala. Serta subuan ng Allah Ta'ala kan Ibrahim isigilid si Hajar go si infant Ismail alaihi salam sa tampatan Kaaba sa lunan. Ini sigilid na pero ganiluto nila na iyo. Ang gupagkan. Nakoma silang samba sa tampat na kaabanan na matagbo tanda, foundation na andun. Na. Gusto na koma silang samba, pagkataw si Ibrahim alayhi salam. Magkasamay ito, narapan na mo ng taon. Kasi na koyagan, rocky soil, magkaano. Taman sa kuna na may ito ba? Bagataw si Ibrahim, kinapitan ni Hajar. Ibrahim tingin tawon kami kasi tingin sa security namin siya. Di pa kataw si Ibrahim. Kapiyang tena mama, tena ama. No tagay na ang bata, na tabog ng bata na mapitasin. Ikanua, napidyorumana ni Hajar. Ibrahim tingin, ipadabog kami siya. O Abraham, tingin, are you going to leave us here without any security? You have no security. At any time, tingin na a beast of prey will come to destroy us. Nalipon pagkantaro si Ibrahim. The same response by Abraham, silence. And then the third time, she asked Abraham, she katru at wala ni Ibrahim alayhi salam, na sinari din sa questioning. Kagina si Hajar na Freudian Loman, umasok ko na adun pikiranin babay. Ibrahim tigin, tigin kapag kinasigil ka siya sa camera, commandment of God. You are going to leave us here based on the commandment of God. Nanto pa na nakasawa si Ibrahim. I could not do this unless it is based on the perfect plan of God and it is also commandment of Allah. Na ito ba, kaya na si Hajar Mabu na sangat sincere kayo sa Allah Ta'ala. Ito tingin Ibrahim malukan. Because God will not abandon us. God will never neglect us here. Ikangkan, ikinasakan niya. Dapat upay niya sa ito. Dahil yan ataw. Sila po sawatan niya bagugin mo. Gimana si Ibrahim, dahil makatangka si Ibrahim ang bindoa. Si Mamos ka sa kawa. Naduanin na nang ba sa verse 37 na surat Ibrahim. May ayat na. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minadh thamarati la'allahum yashkurun. Bukan na namin tigo Ibrahim. Papagkarban ko tingin itupukan siya sa lupa niya ganyan pagnatul. Oh, our Lord, tigin, I am making some of my offspring to dwell in this uncultivated land. Yan ito na magkatulog ka naman. Rabbana liyuqimus salahu ka na namin kung silang makatsambayan. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim na barin katigin sa puso mo mga manusia sa ikalimunin sila. Warzuqhum minadh thamarati la'allahum yashkurun. Kung gaya silang sa rizki, unga mo na kayo kado silang makasukur. Sa mana na tinaliman Allah Ta'ala nuari Ibrahim ang ako. Alam mo naman siya Muslim pan na mali sa kanutuko ni Ibrahim. So kita ang Muslim na umandan mo si Mahan Jimaya ba na makalimtaw. Sa akin ang kami sa po ako nakagagi kaya ko sa Madina. Na di pa mo awa uman di po nakagagi magkatarong makulo. Way, so doon Ibrahim ako. Nanggo tinaliman ng Allah Ta'ala sa doon ni Ibrahim sa kikasilan sa ng mga manang kayo. Lukas sa magka, da plantation eh. Ugera lang mo ng baangan ng fruits na may nagkanuba. Way, yabo dayo na durian. Ayan na durian na di kalinya na Arabi mo. Uy. Again, basta mangga, saging, apple, ramon, narunan. Uy. Na.
Sa may ito, nakalikod si Ibrahim alayhi salam. Yatam na mabitiyan na si Hajar niya, silang kanwatan na bagugyan mo. Then, pala naluto, kinamos na sila naluto, baguguliyang iwatan niya sa mapasa nga ba na mabadoy. Da, manggulan ina niya tabi ng mga sa iyo. Nanandang sa kanina na sandangin niya masikan abo na abukulod, bukula Safa. Minalik sa kanina sa Safa, kampanandang sa ikaw-kaw, tingin at masandang ko ay da, nasandang nila ay. Why? Na sa may ito na si Hajar sa Safa, hilaw Safa, tingin na, in order to sight, perhaps he can sight a water, but no water was on sight. Then after that, Hajar had seen the second nearest hill of Marwa, so she went to hill of Marwa. Of course, the same result, it was of no avail. And it was almost mustahil. Of course, it is supposed to be, it is mustahil or impossible for a rocky land like Makkatul Mukarramah there will be a water flowing from it. But there is no impossible in the will of Allah. Because of the sincerity, the full compliance of Hajar with the commandment of Allah and the full submission to the will of Allah. So, the dua or the prayer of Hajar was answered or heard by Allah subhanahu wa ta'ala. So, it so happened that infant Ismail was crying seriously. So, it had kicked the stone near his feet. So, the water Zamzam had gushed forth from the place of that stone. So, the water Zamzam came out, and that was their provision instead of food. And it has been proven by many Arab from Makkah that according to them, some of them had not taken any food for several days. They were only relying for the water Zamzam. And of course, if you taste the Zamzam, water Zamzam, it is containing ingredients which is somewhat special for energy. And then, of course, after the flow of Zamzam water in that place, in the place of near the Kaaba now, so the tribe of Jurhum came around because of this water. Then Jurhum, a tribe of Jurhum came there, and when Ismail had grown up, she had married from this tribe of Jurhum. So after a lapse of a number of years that Ismail had grown up to be able to assist his father in his work, especially the raising up of the foundation of Kaaba. And he assisted his father. It has been stated in the Glorious Quran, verse 127 of Surah Al-Baqarah, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Behold, O Muhammad, when Abraham and Ismail were raising up the foundation of the Kaaba, and then with their dua, with their prayer, Rabbana taqabbal minna, O our Lord, accept our service to you. Then innaka antas samiul alim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, knowing that you are all knowing and all hearing. So Ibrahim alayhi salam had repeated, he visited Hajar and Ismail at Makkatul Mukarramah, and there were already the so-called tribe of Jurhum around. When he arrived there, he found Ismail grown up already, and he was practicing archery. So he embraced Ismail, and then after that, he had been tried by Allah by a very heavy trial. Now let us go to verse 102 of Surah As-Saffat. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى.
قال يا أبت قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. When Ismail had grown up to an age of ability to assist his father, it so happened that Abraham had commanded by God another trial. Abraham had commanded by God to slaughter or to sacrifice his then only son Ismail. Ishaq was not born yet. And then, of course, a true dream. Of course, the dream of the prophet messengers of Allah are true. So he consulted his son. Oh, my dear son, I have seen in a dream that I've been slaughtering you. So what is your idea? Ismail, being very submissive to the will of Allah and complete compliance with the commandment of Allah, he said, Ya abat if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah min as-sabirin. Oh my dear father, execute that right away the commandment of Allah, and you can find me as among those who persevere or who have been patient. So the continuation of this verse, فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. So when both of them, both the child and the father, Ismail and father Abraham, had fully submitted themselves to Allah, so he laid down his son prostrated, and while he was about to move the knife at the neck of Ismail, it so happened that all of a sudden a voice from heaven called Abraham, Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Oh Abraham, you have sufficiently fulfilled the commandment. So it is a trial from Allah. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. And Ismail had been ransomed with a tremendous sacrifice. If you try to, because these are some problem here, or controversial issue here if you look at the Bible. Because the Bible, they say that the sacrificial son was was Ishaq and not Ismail. But of course, we can find this from the book of Genesis, chapter 22 and verse number 2, when Abraham had been called by God, Oh Abraham. So Abraham said, Here I am, my Lord. So take now your son. This is the biblical passage in book of Genesis, chapter 22, verse 2. Take now your son, your only son, Isaac. Your only son, Isaac, whom you love, and bring him to the land of Moriah and sacrifice him there with burnt sacrifice upon one of the mountains which I will tell you. Now, if you analyze this verse, your only son, Ishaq. Ishaq had never been the only son. Yes, only son of Abraham. If the Bible said only your second son, it might be correct. Yes, but only son. You know, according to the Bible, Abraham was 86 years old when Ismail was born unto him. Whereas Ishaq was born unto him when he was 100 years old. It means to say, Ismail was the only son of Abraham for 14 years old before the birth of Ishaq. Yes. Now let us continue to the verse 102 of Surah Al-Safat. We have already illustrated about it when Abraham had sacrificed his then only son Ismail, and what was the reward of Allah to Abraham. So we have to go to verse 124 of Surah Al-Baqarah. يقول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Behold, O Muhammad, when Abraham had been tried by his Lord, warned by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. If the office, the leadership on any office is reposed to an inefficient officer, an inefficient leader, and then wait for destruction. It is a warning from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When one of the prominent Sahabat of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Zar, approached the Holy Prophet applying for governorship. So the Holy Prophet warned him, Ya Abu Zar, innaha amanatu wa innaha nadamatun yawm al-qiyamah illa man akhadaha bihaqqiha. The office you're applying for, yes, Abu Dhar, is a trust of Allah. Yes. And it is regrettable in the hereafter unless the one who could assume it sufficiently or inefficiently. So, another thing here is that now we are commemorating the Eid al-Adha. Huh? So, how to commemorate it? Our way of commemorating the Eid al-Adha is because it has been commemorated by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we are not going directly to Abraham, but we are going through Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Being the ummah of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we have to follow his footsteps. Verse 21 of Suratul Ahzab. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. You have indeed in the messenger of Allah a perfect example. So, we are commemorating the Eid al-Adha because the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as the final messenger of Allah, had commemorated it. So, what is important here is sacrifice. The act of sacrifice. Abraham had sacrificed everything for the sake of Allah. Yes. Priority, the commandment of Allah is to have a top priority, yes. And this is how we have to do, yes, in commemorating it. So, and we have to give priority to full submission to the will of Allah. So this message is submission to the will of Allah, or is the message of Islam. Because Islam means peace and submission to the will of Allah. So, in commemorating this, we have to remember the message of Islam as a whole. In brief, we have to remember the message of Islam. Because the message of Islam is very important for us. And we have to remember that Islam is a Quranic word or Arabic word, which means peace. So, in commemorating the Eid al-Adha, we have to promote peace among ourselves. Yes. We have to promote harmony and, of course, peaceful coexisting with other tribes. And, of course, if you analyze how Islam advocates peace advocated by Islam has to comply freedom, justice, and security. Without these three, there will be no meaningful peace. And peace advocated by Islam there should be no compromise for the principle of justice in Islam. Peace wherein the potentiality of individual will not be suppressed. That is in Islam. And peace advocated by Islam should start from the innermost conscience of individual. And then peace within the family circle. Because in developing real peace or meaningful peace, if there is no peace within the individual conscience, there will be no peace in the family circle. And that is why verse 21 of Surah Al-Ahzab, يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Among the signs of Almighty Allah is that He had created for you your mates, your better halves, your wives, from your own species of man, so that you may live with them in tranquility, in harmony, and in peace. And Allah put in both of your heart, both the heart of the husband and the wife, mutual fidelity, mutual love, and mutual affection.
This is the result of which is the procreation with their children, including the upbringing of the children in accordance with Islamic line. Now let us come to peace in the society. Yes. Peace in the society advocated by Islam. Islam forbids anything which infringes the dignity of the others, your fellow men, and which affront his feeling. Because all men are equal. All men are of footing of equity and equality in the sight of Allah. Verse number 13 of Surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. O mankind, we have created you from a single pair of parents, Adam and Eve, and we made you into tribes and into nations, so that you may have to be acquainted with each other. But bear in mind that all of you are of footing of equity and equality in the sight of Allah. The most dignified among you in the sight of Allah is the most pious, the most God-fearing. And this has been emphasized by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his farewell speech when he was standing at Arafat during his farewell pilgrimage. And that was the last year of his life in this world. The Holy Prophet said, Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum min Adam wa Adamu min turab. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله أكرمكم عند الله أتقاكم. O mankind, irrespective of religion. Yes. Your God is only one. Your Father is only one. All of you are descendant of Adam. No. And Adam was created out of clay. So there is no superiority of the Arab over the non-Arab, nor the white man over the black man. All of you are of footing of equality in the sight of Allah. The only most dignified among you in the sight of Allah is the most pious. There is no superiority of the Tausug over the Maguindanon, no superiority of the Maranao over the Damawinon. All of you are of footing of equality. The most dignified among us is the most pious, the most who is committed to so-called self-restraint, self-discipline. Yes. Now, let us touch a little bit about word peace. Peace is the rule in Islam, and war is exceptional. War is justified in Islam. If every avenue for peacemaking has been exhausted, yet of no avail. If any remedy for peacemaking is in vain, and then a peril of taking a temporary, drastic, or violent measure is justified in Islam. Because, sometimes only violence can quell violence. These violent groups, if they cannot be quelled unless by violence, we can use violence. Just what had happened to the group of Abu Turaifi in somewhere there in part of Pagatin. Yes, we have. I issued a fatwa that they should be driven out. But if they will insist on doing their violent activities, and we can use violence temporarily. Yes, because in Islam, there is a verse in Islam 190 of Surah Al-Baqarah. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. You have to fight in the cause of Allah. Those who are fighting you. Those who are not fighting you, do not fight them. The innocent civilians should not be fought. Yes. And وَلَا تَعْتَدُوا, there is a standard in fighting according to Islam. Because the purpose of fighting is not to annihilate the enemy, but to restore peace. Yes, that is the purpose of fighting. And do not exceed the limit. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whenever he sent the Islamic armed forces to attend any battlefield, he usually advised them, don't kill children, don't molest or kill women.
Don't kill old age. I think myself now is again yes. Do not kill those who seek refuge in their synagogues, in their churches, or any place of worship. Yes. And do not pollute running water. Do not cut off food-bearing trees. Do not slaughter animals unless what you need for survival. And this is peace, how to promote peace. And then, of course, this should be an example for the Bangsamoro. Yes, my last point here should be example for the Bangsamoro. When the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived at Medina during his historical hijrah, he found out that Medina, the society of Medina was multi-religious society. There were the Jewish people, there were the Christians, there were the so-called indigenous or the pagans, and there were the Muslims, some Muslims, the Al-Ansar. The most hostile tribe or clan of Medina against the Holy Prophet were the Jewish people. But being a leader, a Jewish leader, the Holy Prophet did not listen, did not entertain this hostility. In fact, he invited them, let us sit together and discuss our common interest, the common interest of Yathrib. So the result of this invitation of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the writing down of the so-called Wathiqatu Madinatul Munawwar, the Charter of Medina. And this Charter of Medina was containing 47 provisions. Provision 44 goes like this. If Medina will be attacked by outside attackers or outside invaders, they have to join hands irrespective of religion, whether Jews, Christian, pagans or indigenous or Muslim. They have to join hands in order to defend Medina. And that was the result of the invitation of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that is why I'm saying that this is a good example for us. We, the Bangsamoro, because the Bangsamoro is composed of indigenous people. We have one of our ministries is the Ministry of Indigenous People, and we have Christian ministers, and we have also minister is a member of the Parliament, Dr. Susana, yes, and then of course the people of the Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao are composed of some Christian settlers, some indigenous, and of course some Bangsamoro. Yes. So our basic example here is how the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam united and harmonized among those different religious clans in Madinatul Munawwarah. Yes. So in order to be united, the base unity here is you have to uphold the so-called what has been advocated or being declared by our Chief Minister, the moral governance. I remember right, on March 29, 2019, when our president was here after meeting the GUM. So there was a speech of the Chief Minister, and he pronounced that moral governance. And in promoting unity for us, we have to remember the silent features of the moral governance. Because if we try to promote the moral governance, it is this peaceful coexistence will be realized, and there will be a meaningful peace in our society. In order to make peace prevail in our society, we have to uphold the teaching or the practice of the moral governance, and then, of course, unity, or more than that, that is Islamic brotherhood, even among the Muslims. Yes. Yan in Malaysia, aman taluku sa niaba occasion na panun yung kita kapag celebrate kita no ba siya sa Bangsamoro niya na yadan na Eidul Adha niya na
Kaya ko siya kano dalpanong agama Islam kaya nabuta ko sa Saudi Arabia, naka-pitro ako na sa Saudi Arabia, naka-pitro po ako na ko siya sa Malaysia. Uy, na Amerika Idul Adha na bibisitaya sa mga tao. Uman na Idul Fitri ko Idul Adha na open house. Uman isa na open house. Bisita ka rin kanu pag-uwi ka, isa na rin kanu mga paganin ka. Di ka bisita niyan mana na inibuhi katang kanis kanin. Ito ba? Maka mana-mana na bali din ang tradisyon yan. Na mapagyan na tradisyon yan kagabong ka sa kapampapagarya. Uwe, ito nung may family gathering nung nangguhan. Di ka nagkugatan sa ito, kaya mo pag sa Saudi Arabia, na makalukas sa kanong pakatang kamay, makainom ka sa tea, ni bason to manod, uwe. Gusto nito, kumaka sa candy, ni batara candy. Lumukam sa kuwana, sa timana, walay ng kaparin ka. Yan pag-ileno, kapag akuha ka sa timana candy mare, ang tunang pilatiman, dopuwa candy na pag-uyutan ka, yan mana dopuwa walay, pakatan ka, paganin ka na bisitan ka. Siya sa Malaysia na may tumba, to panay na nibisita ya sila. Kaya purpose to baka bibisita yan to nandu gabong ka sa kampapagalya. Uy, mo kapatid nila kuhanan ka naman ta sa amay ka na limbang kamay na pangalinang ka ng paganin kay occasion na iba niya na papagay ko na kumuha yawa so lata ginawa. Kasakya mayroon pang gulang ko sa bantang imbay. Mayroon pang gulang ko. Kami ka magkapasag kami sa bayang sa ingay, sa wali ko niya, balimutan ko mga pakiwantar ko niya. Ayan, ay, at natugyan ko sa Elcano, at tawang ngayon na liputan ko sa Elcano, taman sa mamakauliyang manisa, kung ka masintimental ko na may tuba, iusto agar magtanong. Nakagina kami ito na yalas siya ang message ko, tamatan ko ni kapatid ko niya, yalas ang message ko siya, na makatag sa sabab sa ilan niya, na di rin mapakay di tanong kakalimo ka-anwar ng Quran sa kitanong. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum 46 surat al-Anfal. Dakanong babangkyan natin wallahu ta'ala. Dakanong paparawa, dakanong kukontray. Mabalwa ka no, failure. Gumaawa sa ikano so bagero. Para maadan sa kitanong abang sa moro ibager, nanto may message ko to di pagkailutan tanong so kansusul na para di so kansusul tanulay pa sa Islamic Brotherhood na mag-isang so leader tanong muski tanong mga tao naman matag uy na ansan kaida sa kaida san sa Qur'ananan uy principle san sa Qur'ananan verse number 6 sa Suratul Hujurat ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala watusbihu ala ma fa'altum nadimin. Skanu ang mga mu'min ti wallahu ta'ala. Anong saan lumakit sa ka sa piyangin na Diyos? Da ka mag-action agad. Yata nga na maparisan ka binaliniusan to ka anan to na fitna. Kanya may pagkagyan kita no. Nanto nasabatan tan palitian tan so news ay nilakit sa kita sa dita maparisa sa pagalitan. Ito bunalin to pintaro na tawri. Kanan to fitna. Na magkasadit ka kakagyanan ka sa pagaling ka sa nasa mapin. Nakasaditan, tigo Allah ta'ala. بمناسبة هذا العيد المبارك أنا أتمنى عيدا مباركا وأهنئكم بتهنئة خالصة وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah at tayo po ay muling nagbabalik at yun po ang napakahalagang mensahe po na ibinahagi po sa atin ng ating butihing Mufti ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Mufti Abu Huraira A. Udasan. So yun, nabanggit niya kasamang King na kung gaano kahalaga ang pagsa-celebrate ng Idul Adha. Yes. Oo. At ganun pala yung pinagdaanan. Ako miyalo niyan sa ipantag sa Idul Adha na tunay pa mga dumanas no okit-okit pa mo inisaya niya ututulo Ibrahim. Yes, partner no, pasalamat na rin tayo sa kay Sir Mufti no at binigyan tayo ng
oras, pagkakataon para may bahagi niya yung kanyang mensahe para sa mga kababayan nating nagperform ng Eid al-Adha. At mga partner, no, idagdag ko, no, napansin ko dun sa sinabi ni Sir Mufti, no, kung ano yung pinagdaanan ng mga propeta natin, lalong-lalo na si Prophet Ibrahim alayhisalam, no, kung ano yung dinanas niya nung mga panahong sa time nila, kung sila'y nasa kapanahonan ng Eid al-Adha sa time nila. At nalaman din natin, partner, no, kung kung ano yung pinagdaanan nila ng anak nila. Napaka-importante yun para sa atin. Na si Ismail alayhi salam. At papaano nagsimula ang kurban. Yes. Oo, kasi Yun na isa yung din yun sa ginamit ko. importanteng malaman din natin, maintindihan din po natin. So, isa din sa nabanggit ni Mufti, napakahalaga din na tayo daw ay magkakaisa. Yes. Oo, at lalong-lalo na ngayong Eid, tayo ay magpapatawaran. Kung merong sama ng loob sa isa't isa, ay patawarin natin ang kapwa natin. At maalala ko nga yung sinabi niya kanina, kahit siya ay nasa, siya yung most respected ng family dahil elder siya, at mufti pa siya, pero tinatawag daw niya yung mga pamangkin niya o mga Isa-isa, apo no? niya. Oo. At tinatanong niya kung may sama ba ng loob sila sa kanya at hinihingi ng tawad ni Ng kapatawaran. Mufti. Oo. At ganun po tayo. At ako, humihingi din ako ng tawad sa mga co-host ko, King and Hack, Ganun dahil din. Eid ngayon, Yes. no? Kahit hindi man din Eid, makakasanayan sana natin na humihingi tayo ng tawad. So, ayun. At sa mga tao din na nakakasalamuha natin, may mga nasaktan siguro tayo, humihingi tayo ng tawad. So, napaka-importante yung Eid al-Adha ngayon. Yes, kahit sa kapitbahay po natin, at nabanggit po yan ni Mufti, no? Tayo'y nagbibigayan at naghumingi ng paunmanin, no? Sa isa't isa, ayan. Yes, no. At sa time daw na nasa abroad, nabanggit ni Sir Mufti, no, yung sa time na nasa ibang bansa siya, napansin daw niya sa araw daw ng Eid al-Adha, yun na yung time na bumibisita sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Oo. At napansin ko rin mga partner, no, sabi niya, pag bumibisita daw sa isang bahay, hindi naman problema yung pinupuntahan. Dahil yung Yes. mismo yung pumupuntahan nagdadala ng makain. Ang piniprepare lang daw nung pinupuntahan is like candies, juice, at nalalaman daw kung ilang bahay ang napupuntahan. Sa dami daw ng candy na nasa bulsa mo, Oo. doon nabibilang yung dami ng bahay na napupuntahan mo. Grabe. Sana ganun dito sa atin. Mashallah, mashallah. At dahil ngayon Eid, ayan, nagbibisitahan yung mga kapwa Bangsamoro natin, yung mga kapwa Muslim, at even yung mga viewers din natin sa abroad, nagbibisitahan yan sila at nagkakaroon sila ng day off. Ayan, so again, enjoy lang po natin. Happy Eid Adha sa inyo pong lahat, sa ating lahat. Kullu amin wa antum bikhair. And eto, bago tayo mag-end ng ating episode kasamang Hack, anong gusto mong ikaw na ang magtanong ng question Yes, natin sa ating pwede. mga tagapakinig? Yes, katanungan natin Para ngayon. related naman sa ating naging topic ngayong Yes, araw. maganda yan. Ang katanungan ngayong araw, no, araw ng Eid al-Adha, is kung sinong propeta kung sinong propeta ang nabanggit ni Ustad Mufti Abu Huraira na nagsakripisyo ng kanyang anak. Kung sinong propeta, isang pangalan lang po. Oo, malaking pagsubok yun, ano? Yes. Oo, so banggitin na lang natin yung anak niya. Ang anak niya na propeta ay si Ismail alayhisalam. Alayhisalam, Oo, na ayun. doon nagsimula yung Kurban King. Yes. Alright, so yan mga kaibigan, dahil patapos na din po ang episode 12 natin ngayong araw, and it's July 20, 2021. At kami po ay mag-i-enjoy na din, babalik na din sa aming mga tahanan after this para ma-enjoy din po namin yung aming Eid, and magpaalam na tayo, King. Yes, at sa walang sawang sumusuporta sa aming nanonood at tagapakinig, no? At Happy Eid everyone sa ating lahat, at ako po si Abdul Aziz Monte, ang inyong lingkod. Yes, bago ang lahat, Happy Eid al-Adha sa pamilya ko, sa lahat ng sumusuporta sa programang ito. Eid al-Adha sa inyong lahat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po si Harun Sakila. Yes, at ito naman po si Norain Ibad Lambitan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa at sa inyong walang sawang suporta. Manatili po kayong nakatutok sa mga madami pang mga susunod na episode sa ating programa. Again, Happy Eid al-Adha and wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tutukan po ang ating programang Bangsamoro 101. Eid al-Adha. Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng parlamento ng autonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng BARM areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasul Y. Mitmog Jr.